Magandang araw po, ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Mga kaibigan, lumalaki ang lamat sa pagitan ng magkakamping bansa habang pilit na sinusulong ni US President Donald Trump ang kanyang malaking peace plan sa Middle East. Hayagang binangga at binasura ito ng kakamping niyang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Samantala, umiinit din ang sitwasyon sa pagitan ng US at China habang ang Iran at ang mga kalyado nito ay patuloy na nagbabanta sa pandaigdigang seguridad. Ano ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga titulong ito? Paano natin ito maintindihan? Isa-isahin natin at himayin ang mga balitang ito ngayong araw. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Mga kaibigan, simulan natin sa gitnang silangan. Nitong mga nakarang araw, naglabas si US President Donald Trump ng isang 15-point peace plan sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na Board of Peace para sa tuluyang matapos ang giyera sa Gaza. Ang layunin ng US, ang pagpapauwi sa mga huling bihag pag-aalis ng militar ng Israel at pagbibigay ng transition sa isang Palestinian Technocratic Authority. Pero ano ang ginagawa ng Israel? Hayagang ibinasura tinanggihan ito mismo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang dahilan, ayon kay Netanyahu, hindi aatras o magpapatupad ng troop withdrawal ang Israel sa Gaza hanggat hindi lubusang nadidisarmahan ang Hamas. Hindi lang basta kunting armas, kundi lahat ng kanilang mga armas. Dagdag pa ni Netanyahu, hindi rin magkakaroon ng Palestinian state hanggat siya ang nakaupong leader. Mga kaibigan, ito ay isang napakabihirang pampublikong pag-away o public break sa pagitan ng US at ng kanilang pinakamalapit na kalyado sa rehiyon. Mga kaibigan, hindi lang diyan nagtatapos ang gulo sa Middle East. Patuloy ring pinoproblema ni Trump ang sitwasyon sa Iran at sa estratehikong Strait of Hormuz. Matapos ang mga tensyon at ang banta sa supply ng langis, iginigiit ng US na kontrolado na nila ang kipot. Subalit, pinipili ni Trump na gamitin ang tinatawag na ekonomikong panggigipit o sustained economic pressure sa halip na direktang digmaang militar. Habang iniingan pa niya ng conflict compensation ng Iran para sa mga nagdaang dekada ng mga pag-ataking ikinamatay ng mga Amerikano. Ang layunin, pilitin ang Tehran na lumuhod sa ekonomiya nang hindi na kinakailangang magbuhos ng bagong digmaan. Sa kabilang banda naman ng mundo, nananatiling mahigpit ang labanan ng US at China habang pinag-uusapan ang mga isyu sa teritoryo at sa West Philippine Sea kung saan patuloy na nagbibigay ng matinding depensa at suporta ang US sa Pilipinas. Naghahanda rin ang dalawang higanting bansa para sa isang napakalaking kaganapan. Sa darating na Setyembre 24, nakatakdang magtagpo muli sina US President Donald Trump at ang Chinese President Xi Jinping sa White House para sa isang reciprocal state visit. Ang pangunahing nakasalang sa mesa, ang pag-uunahan sa teknolohiya ng Artificial Intelligence o AI, ang mga patakaran sa kalakalan at ang pagpapanatili ng isang marupok na kapayapaan sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Mga kaibigan, mga ka-John Henry, tapusin natin ito sa isang malinaw at malalim na pagsusuri upang lubusang maunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Una, ang limitasyon ng kapangyarihan ng superpower. Ang ginawang pagtanggi ni Netanyahu kay Trump ay nagpapatunay na kahit ang Estados Unidos, ang pinakamakapangyarihang bansa, hindi basta-basta nadidiktahan ang mga lokal na leader na may sarili ring pampolitikang interes sa kanilang bansa, lalo na't may parating ding eleksyon
sa Israel. Mas pinili ni Netanyahu na sundin ang kanyang right-wing base kaysa sa utos ng Washington. Pangalawa, ang koneksyon ng lahat ng isyu. Ang gulo sa Gaza, ang tensyon sa Iran at ang competition sa China ay isa ang ugat. Ito ay ang agawan ng impluwensya at seguridad sa global stage. Ginagamit ni Trump ang kombinasyon ng diplomasya, ekonomiya at pwersa, ngunit ang bawat galaw ay may kaakibat na panganib ng pagsabog ng mga malaking krisis. Madaling salita mga kaibigan, ang mundo ngayon ay hindi na basta-basta tahimik. Ang mga desisyon ng mga leader na ito sa mga susunod na linggo, lalo na ang magiging resulta ng Setyembre 24 summit ni Trump at Xi Jinping, ang magtatakda kung ang mga alitan na ito ay maayos o lalo pang lalala at dadaloy hanggang sa ating mga ekonomiya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginawang pagsuway ni Netanyahu kay Trump? At sa tingin mo ba ay magtatagumpay ang mga usapang ito? I-drop ang inyong mga komento sa ibaba. Muli po, maraming salamat. Ito po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.